The number of COVID-19 cases here in the country has now had lockdown the entire Metro Manila area to help contain the spread of COVID-19. Sa paglipas ng panahon, dumaan ang mga sakuna at problema, pandemya. Paano mo ito kinakaya? Paano? Siguro dahil pinatibay na ako ng panahon. ako pa ba? Isa akong hero. Soaring high. Dahil tayo, ako, ikaw, ay Makati was known as the School of No Choice before. But through the success of the city and the University of Makati has improved a lot from the School of No Choice to the School of Succeeding Herons. During this present time, University is one of the known schools that has a high rate of student licensure passers, accommodated with good comments from the examiners and also from its achievers itself. The University of Makati was established through a Municipal Resolution number 242 Ordinance number 64 Section 1972, named before as the Makati Polytechnic College. The Polytechnic Community College was elevated to the status of a full-fledged college and was renamed Makati College in 1987. By the virtue of Municipal Ordinance number 433, Series of 1991, under the administration of Honorable Mayor Jejomar C. Binay, Makati College was converted into Pamantasan ng Makati or PNM and operated as a university on December 19, 1991. City Ordinance 2002-111 was passed on August 27, 2002, amending City Ordinance number 99-126, which further revised the Pamantasan ng Makati Charter to change its official name to University of Makati. Thus, the foundation of the university was built through time and expanded from its original industrial and business technology courses to different areas of specializations like arts and sciences, education, computer science, business administration, technology management, governance and public policy, nursing and other allied health courses, performing in digital arts, and physical wellness. From the country's business capital, known for its skyscrapers and shopping malls, dotted with trees and sculptures, lies in the heart of big Metro Manila, University of Makati is one of the prestigiously recognized learning institutes, offering high-quality education through highly skilled professors and modern facilities. The COVID-19 pandemic has caused the most significant disruption to education systems in human history, affecting approximately 1.6 billion students in over 200 nations. More than 94% of the world's student population has been touched by school, institution, and other learning facility closures, caused a dramatic disruption in the delivery of education and health services in the Philippines, with school closures and challenges in the delivery of distance learning. However, it did not stop the university to mold highly competent students amid the COVID-19 pandemic. Magandang umaga. Nais ko munang magpasalamat sa paglalaan ng iyong oras para sa interview na ito. At sa pagsisimula, gusto ko munang kamustahin po kayo. Masasabi ko ngayon, masaya ako kung nasan ako ngayon. Looking forward ako sa journey na tatahakin ko. Yes, alala ko pa or tandang-tanda ko pa yung aking pag-aaral noon sa University of Makati. No? So masasabi ko, yung aking pag-aaral sa UMAC, yun yung pinaka masaya. Yun yung pinaka magandang experience ng aking pag-aaral. No? Sa buong taon na ako ay nag-aaral.
Ang naging inspirasyon ko para makuha ko yung minimithi ko ngayon, siguro 3. Una, syempre, ang aking pamilya. No, kasi ako lang ang unang nakapagtapos ng kolehiyo sa aming pamilya. So sila yung aking inspirasyon. Ikalawa, inspirasyon ko yung Pilipinas mismo. No, hinangad ko na maging guro ng Araling Panlipunan, hindi para lang maging guro, hindi lang para turuan yung mga bata, kundi higit sa lahat, ipakita kung gaano ko kamahal, kung gaano ko siniseryoso yung bansang Pilipinas. No, at siguro ito yung misyon ng pagiging guro ng Araling Panlipunan. Itaguyod yung totoo, itaguyod yung tama, no, tungkol sa kasaysayan, tungkol sa mga aspeto na makatutulong sa ating bansa, no, tungkol sa mga bagay na dapat pahalagahan ng isang Pilipino. So yun yung aking laging minimithi, yun yung aking laging layunin sa pagtuturo ko sa Araling Panlipunan, maging junior high school man yan or senior high school. At panghuli, syempre, ang aking minimithi, no, o aking inspirasyon para sa aking mga minimithi, syempre yung mga bata, yung mga estudyante na aking tinuturuan. Kasi naniniwala ako sa sinabi ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So kapag mag-i-invest ako sa kanila, kapag ako ay magtuturo sa kanila, mini-make sure ko na magiging inspired din sila kasi dapat magmula sa aming mga guro na yung inspirasyon ng mga kabataan sa makapag-aral ay tunay, ay maganda. No? So sila rin yung isa sa mga inspirasyon ko bakit ako nagtuturo or bakit ako guro sa panahon ngayon. Kasi para naman sa kanila ang lahat. So para sa pamilya ko, para sa Pilipinas, at para sa mga bata. Success means achievement, siguro. What is success? A medal? For me, success is when you don't give up of what you want in your life or whatever the things that you need to accomplish. Success yung hindi ka sumusuko, hindi ka humihinto, basta tuloy lang success ng tawag mo. Legacy, wisdom. Legacy, ako. Ako. Yun, legacy, ako. Legacy is a mark that defines your greatness. Define achievement, it is you are at the best. No, so best na lang siguro yung one word na pwede nating iugnay doon sa achievement. Yung question na yan, i-define ko siya bilang as an athlete ako. Yung ginto ko is yung University of Makati, kung saan ako galing. Doon nag-originate yung talent na meron ako ngayon, yung Arnis. Nanalo ako sa mga competition na salihan ko dahil meron akong ginto. Yun ang University of Makati. Doon ako galing, doon ako nagsimula, doon ako nag-originate. Masasabi ko rin siyang treasure para sa akin kasi parang siya yung humulma ng talento ko. Happy 58th Founding Anniversary, University of Makati. Continue to strive beyond our limits. God bless! Ayun, salamat sa Diyos at nakarating ang University of Makati ng 50 years sa taong ito. At malaki rin yung pasasalamat ko sa Diyos dahil sa University of Makati. Kasi tinatanong ko ng utang na loob ang lahat dahil sa University of Makati kung nasan ako ngayon bilang guro, kung ano-ano yung mga na-achieve ko ngayon bilang guro sa aming paaralan. Naging curriculum writer na ako, nakapagturo na ako sa iba't ibang grades level, nakakapag-volunteer ako sa aming school sa outreach program nila. Lahat yun dulot ng University of Makati. Kung hindi ako binigyan ng inspirasyon, hindi ako binigyan ng karunungan ng University of Makati, hindi ko siya magagawa lahat ngayon. So maraming salamat sa University of Makati. At naniniwala ako sa mga susunod pang henerasyon, magpapatuloy yung legasiya ng University of Makati na magdadagdagan pa yung mga future builders of this land. So muli, University of Makati, happy 50th founding anniversary.
First of all, thank you for fulfilling my dreams and sana marami rin ma-fulfill na dreams na ng mga nag-aaral dyan sa University of Makati. Malaking tulong from non-resident to resident kasi maraming nakakapag-aral, maraming nakakapagtapos ng pag-aaral and sana mas marami pa silang mahikayat at sana marami pa rin makuha mga scholar kasi napaka-importante talaga ito. And thank you University of Makati for molding me as I am. Thank you. Para sa akin, ang ginto ko ay ang yumak. Dahil tulad ng ginto, wasakin man ito, tunawin, hindi pa rin mawawala ang halaga at importansya nito. Ang yumak ang naging dahilan kung bakit nandito pa ako ngayon. It molded me to be the best person that I can be. A person that can be still and responsible. Be resourceful and creative, to live with a purpose and to help me to reach my goal. At magniningning tulad ng isang Thank you.